Esperanza! Esperanza! Pag-ibig, tila hindi ito kilala ng aking puso. Papa, kailan ba magpapatali ang aking kapatid? Pati ako ay naiinip na. Hindi ko rin batis. Ngunit hindi rin naman nagmamadali si Esperanza. Paano ang babae magmamadali? Kung hindi ito minamadali ng kanyang lalaki, 3 taon na silang magkasintahan. Pero si Alfredo ay binata pa rin at 20 anyos na. Alam mo, Carmen, normal lang yan sa matagal na magkasintahan. Minsan mainit, madalas malayo. Siguro, sinusulit lang nila ang mga panahon, binata at dalaga pa sila. Alfredo, sumama ka sa akin at ating pupuntahan si Judge Del Valle. Ngunit yung sinabi na huwag umayon sa pabor ng Judge Del Valle. Minsan, kailangan mo rin libangin ang iyong sarili. Ito rin naman ay para sa iyo. Para sa katulad mong baguhan pa lamang sa abutasya. Gandang gabi, inibining ng Bilbao. Manhin, ngunit hindi siya si Binibining del Valle. Siya ang after na si Julia Sares. Manhin, binibining. Wala iyong Ginoo. Marami ng pagkakataon na nangyari ang ganitong sitwasyon. Mayo kayo at magpakarami. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo muna ay bumisita kila Judge Del Valle. Ito, sa tingin. Kahit ano? Hindi ba kayo naiinip? Saglit at tumahan ko yun. Lilia? Kuya, tingnan mo ang kalangitan. Ano iyan? Nakakatuwa ba yan? Ito ay kalayaan. Damhin mo ang simoy ng hangin. Isimay, ikaw ay isang matandang makata. Ito ang kapanatagang hinahanap ng aking puso. Doon sa baba, tingnan mo ang daang iyon. Ang daan ay nasa lupa at ang mga bituin ay nasa kalangitan. Ating tinitingala. Sa tingin, ang mga ipatpat ay lumiliwanag at ang hangin ang isang naliligaw kung saan ang mga amo, ang tinig, ay ito ng katalagang Diyos. Isang misteryo. Kagaya ko, ilang linggo mo pa lamang ako nakikilala. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa ako. Gusto kitang matutuhanin mo. Ganun katagal? Iyon ang aking nais habang buhay. At naroon siya. Automatikong nahanap ng aking mga mata ang babaeng punong-puno ng buhay. Sa kanya ko lamang nadama ang aking puso ang ganitong pakiramdam. Magandang gabi, Binibini. Uy, Alfonso. Akala ko'y pauwi ka na.
Sabi ng ate ko ay sumabay na lamang ako sa kanyang pag-uwi. Siya nga pala, binabati kita, Mr. Salazar. Pinabati? Para saan? Ikakasal ka na kay Esperanza. Napakaswerte mo dahil isa siyang matalino at kagalang-galang na babae. Kung ikaw ay aking iimbitahan sa aming kasal, dadalo ka ba? Kailan ba yung gaganapin? Sa buwan ng Mayo? Sakto, buwan pala yun ng kasiyahan. Sabi nga nila. Pero pupunta ka ba? Bakit naman hindi? Wala naman, sinisigurado ko lang. Julia, minsan ba sa iyong buhay ay kailangan mong panibig sa nais mong gawin at kailangan mong gawin? Kung ikaw ang nasa sitwasyong iyan, naiintindihan mo ang sitwasyon ng lalaki. Dahil ganoon ang naranasan. Sigurado kaya ang nilagay ng so? Hindi ko kasi alam, Julia. Hindi siguro. Kasi alam mo naman, darating tayo sa panahon kung kailan ang mga problema ay may kanya-kanyang bigat at wala tayong magagawa kundi sumabay na lamang sa agos nito. Dahil hindi natin ito kontrolado. Pero bakit? Bakit? Ewan ko ba? Problema niya yun? Hindi ka na ba interesado sa akin? Kailangan ko ba maging interesado sa'yo? Paumahin ko yung Mr. Salazar yan eh. Kailangan ko na umalis. Andito na tayo sa tapat ng aking bahay. Fredo, batid kung ang ating tagapaghatid ng Messiah ay may kinakasama na lalaki, ngunit hindi pa sila kasal. Esperanza, ito namang mali kung hindi pa sinakasal. Ay, Fredo, hindi pa sila kasal. Nakakahiya yun. Hindi nga na nabigyan ng reputasyon ng kanyang ina. Bakit ba ang negatibo mo sa ginagawa niya? Alfredo, bakit kanya nag-iimbihigi ka? Tilang wala ng moralidad? Siya ba ay iyong pinapanigan? Hindi naman. Ang akin lang naman, ang kanyang ginawa ay maaaring mali, pero pwede rin namang maging tama. Hindi ko lubos maisip na hindi ka isip, Alfredo. Bakit, Esperanza? May mali ba sa aking ningika? Gusto ko lamang maging patas at wala akong tinatapakang tao. Alam mo yan, Esperanza. Wala siyang utang na loob, Alfredo. Hindi niya alam na ang kanyang ginagawa ay mali. Mali? Mali kasi sa Esperanza. Ano mali, Alfredo? Hindi na kita maintindihan. Akala mo ba hindi ko napapansin yung trato mo sa akin itong mga nakaraan? Hindi ako bulag, Alfredo. Hindi ako bulag at lalong hindi ako bini. Bakit hindi mo na lamang... Oo! Gusto ko lamang maging pantay dahil normal sa isang tao na sundin ang kanyang kagustuhan habang ang iba ay walang pakialam. Pinagsasabi mo, Alfredo? Kung ako man ay nagkulang sa iyo, kung hindi mo man naramdaman ang aking pagmamahal, batid mo ang pag-ibig ko'y tanging sa iyo lamang. Esperanza. Alfredo, Ano ba talaga ang pag-ibig? Nakatanggap-tanggap, nakarapat-dapat, na tunay at banayad. Ngayon, sa huli, ay batid na ng aking puso na ang pag-ibig ay si Esperanza. Ang babaeng hindi mapapantayan, ang babaeng naghintay sa akin, ang babaeng kasama ko sa simula at ngayon ay makakapiling ko na panghabang buhay. O Alfredo, mahal ko, sa haba ng ating paglalakbay, sa bawat daan ay ikaw pa rin ang patutunguhan. Ngunit, bakit sa tuwing hinahanap ko ang liwanag sa iyong mga mata, ay sa malayo ka nakatingin? Sumusulyap ka pa rin sa kalangitan at doon ay saksi ang mga bituin.
Sa 8 taon na nakalipas, ay marami na ang nangyari. Nasakop na ng mga banyaga ang Pilipinas. Marami na rin akong kaso na naipanalo. Ngunit hindi ko malimutan ang kaso na hindi ko naipaglaban. Ang pag-ibig na hindi ko nabigyan ng hustisya. Julia Salas. Ngunit ikaw ay isa na lamang alaala na mananatili sa aking puso, at ang dati na mayroon tayo ay para na lamang isang patay na bituin. Gabi-gabing nilalamig, nag-iisip kung maibabalik ang mga oras na naubos sa'yo. Sinayang mo ko at kay